init ngayon. Pakiramdam mo ba? Parang nilulusaw ka na ng init ng panahon at tulo na lang ng tulo ang iyong pawis? Daanin na lang natin yan sa gala, sa food trip at pagtuklas ng kultura ng iba't ibang probinsya. Nandito na tayo ngayon sa Silangin Cove! Ito ang glamping! Ngayong gabi, kasama ang ating kabrigadang si Katrina Son. Let's eat! Iba talaga? Pag fresh yung isda. Bisitahin natin at tuklasin ang isa sa mga probinsyang abot kamay lang mula sa Maynila. Ang daming mangga. Wow! Super tamis! Ito yung mocha. Let's feel the heat in Zambales. Ikaw ba ay mahilig sa nature tripping? Mahilig maligo sa dagat at lumapa sa beach? Paborito mo rin ba ang seafoods? Yan ang hiyain sa iyong package deal ng Macove sa Zambales, where the mountains meet the oceans. Samahan niyo akong mag-project like a real adventure seeker. Ay, teka, parang hindi ata yata ang ina-expect ko rito. Start kaya ako. May fear of heights pa naman ako. Tapos ito yung gagawin ko. Diyos ko lang. It's early morning dito sa San Antonio sa Zambales at mula dito sa Barangay Pundakit, magbabangka nga tayo ng 1 to 2 hours papunta sa unang cove na ating bibisitahin ang Silangin Cove. Let's go! Matapos ng mahigit isang oras na pagbabangka, nandito na tayo ngayon sa Silangin Cove! Tampo! Yan, nandito na tayo ngayon. Thank you! Malakristal na tubig at pinong buhangin ang nagbibigay ng natatanging ganda sa silangit. Cove ang tawag sa isang bay o look na nababakuran ng mga bundok at batuhan. Kaya bukod sa nakabibighaning tanawin ng dagat, dagdag kilig din sa paningin ang nagaganda ang mga bundok na nakapaikot sa amin. Isa lang ang Silangin Cove sa 5 major coves na matatagpuan dito sa bayan ng San Antonio. At dahil Silangin Cove ang pinakamalayo sa mga cove dito, hindi ito gaanong nabibisita ng mga turista. Ibig sabihin, mas makakapag-relax ka sa hatid nitong katahimikan at kapayapaan. Bukod sa beach, may isa pang itinatagong spot ang Silangin Cove. Waterfalls na kailangan ng 1 hanggang 2 oras na nakaraan bago mo marating. Malapit na daw tayo dun sa falls na pupuntahan natin. Kaya pa, Mars? Medyo parang gusto ko na sumuko. Kakatayin ko yung gusto ko ng bumitaw. Narating na nga natin itong Tinago Falls. Talaga naman na tinago itong falls na to dahil nakatago talaga siya. Tara, tignan natin. Talaga naman, napakasarap pagtampisaw dito matapos ang halos 2 oras na pagtetrek. Napakalamig ng tubig, napaka-refreshing sa pakiramdam. Ayan! Dahil nakaharap sa kanluran ang baybayin ng Zambales, kitang-kita mo rito ang ganda ng lumulubog na araw. Tara, malapit na mag-sunset! Isa na ata ito sa pinakamagandang sunset na nasaksihan ko sa Pilipinas. After ng buong araw
araw na mga ginawa natin dito sa Silangin Cove. Siyempre, very rewarding ang dinner natin ngayon. May pa-budol fight! Siyempre, sisimulan na natin dito sa Talakitok. Ang harap, parang sobrang fresh nung. Sarap! Siyempre, titikman din natin itong crab nila dito. Ayan. Ang lasa, sobra. Nakilala rin ang mga Cove ng Zambales bilang camping sites. May nag-o-offer na rin dito sa Silangin Cove ng glamping. Ang glamping o glamorous camping ay ang nauusong estilo ng camping ngayon kung saan mas pwede kang magpahinga sa ilalim ng kalangitan in style. Ang mga tent kasi ay binihisan na para na rin isang hotel bedroom. Yan ang pinasosyal na camping. Tignan nyo naman yung tent ko for tonight. Ayan. Siyempre, tutur ko kayo dito sa loob. Ayan. Dito sa loob, makikita nyo, pagpasok pala, may mga pa-candles pang ganyan. At, eto na nga, yung kama. Talagang yung kama nila, nakikita nyo ba? Malambot. Bakit niyo po naisipan na dalhin yung glamping dito sa Silangin Cove? We try to make it glamorous. What we do is we set up and we put the beds, carpet like the native carpet, and then we put lots of candles, essential oil to look like luxury glamping tent. Sa halagang 2,500 kada tao, mai-enjoy mo isang gabing sleepover sa glamping tent na ito. So paano ba yan? Matutulog na ako ngayon. Kita-kita tayo bukas. And we're done here dito sa Silangin Cove. Talaga namang na-enjoy natin kahapon dito At ngayon naman, pupunta tayo sa isa pang cove sa Nagsasa Cove na 30 minutes away daw dito. At syempre, magbo-boat ride tayo ulit. Sa Nagsasa Cove after 30 minutes ng ating boat ride. Eto na! Tulad ng Silangin Cove, perfect destination din ang Nagsasa Cove. Mas maliit lang ito ng bahagya kumpara sa Silangin Cove. Pero ang ganda nito, picture perfect din. Present din ang mga pine forest dito na nakakapagpalamig sa mata sa gitna ng mainit na panahon. Hindi rin magpapahuli ang Nagsasa Cove sa kanilang water activities. Kasama natin ngayon, syempre, si Cap Joseph at tutulungan niya nga tayo at sasamahan syempre na makapangisda. Saan po ba tayo ngayon pupunta? Actually ma'am, bait fishing lang po tayo sa malapit. Between dito sa shoreline, 50 meters po bago tayo mag-fishing. Okay, let's do this! Tara po! Sakay ng speedboat na ito na pwedeng rentahan ng 6,500 pesos per hour, pwede kang mangisda gamit ang fishing rod. Nandito na tayo sa location, Cap? Yes ma'am, bali mag-start po tayo. 12 meters yung target ng bottom natin. Ito na nga yung gagamitin nating fishing rod. Ayan ha. Tapos yung bait, andito na rin. Prepare na ni Kuya. Mga isda raw yung gagamitin natin na bait. Kasi mas mabilis ba makahuli pag ito? Mas mabilis po yan kasi nakaamoy po ng isda yung... Oh, meron na! Oh my God, meron na ba talaga? Wala! So nautakan ako. Kinain lang yung bait. Sabi ko na meron eh. Magdadagdag tayo ng bait pa. Ayan tay, sana may mahuli tayo. Para may makain tayo. Actually, first time ko talaga na mamingwit. Nakakatuwa naman pala, parang relaxing. Maya-maya pa, may nahuli na ang mga kasama ko sa speedboat. Samantalang ako, mukhang aabutan na naman ako ng sunset dito ha. Wala pa rin akong huli. Lumipat tayo ng spot kasi sabi nila mas marami raw ditong mga isda. So susubukan natin. Pero walang uuwi hanggat walang nauhuling isda. Patience is a virtue, ika nga.
It's worth the wait. Ayan naman, after 75 years, Yan! Gumagalaw na! Gumagalaw pa isa! Pero wala na tayo! Isip-isip nga lang! at ito na nga, sasabak na naman tayo sa boodle fight. Not complaining, syempre. Malaki ng tahong. Sarap. Ang sarap talaga kumain pag ganito. Magandang view, mahangin. Talagang mapaparami ako nito sa pagkain. At syempre, ang highlight ng pagbisita rito sa Nexus sa Cove, susubukin ang tapang mo. Kakayanin ko kayang tumalon sa cliff na ito? So magka-cliff dive tayo ngayon. Ayan. Diyan tayo tatalon ngayon. May mga level. May level 1, level 2, level 3, level 4, and level 5 para dun sa mga expert na sa mataas. Dito na lang yata ako para hindi ko kaya tumalon, guys. Bakit ko pa ito ginagawa sa buhay ko? Oh my God, tatalon na tayo. Tinutulungan ako ni Kuya kasi natatakot ako. Nasa level 4 ba to? Opo. Nasa level 4 tayo. Ayan, sila Kuya. Shucks, ba't ko ba ito ginagawa sa buhay ko? Hindi ako athletic na tao. Hindi rin ako parang yung adventure seeker, ganyan. So, ito yung first time. Kuya, baba ka na doon! Dapat ma-feel nyo itong lahat. Nanginginig yung tuhod nyo. Nanginginig yung buong pagkatao nyo. Yung tatalon kayo bigla. May fear of heights pa naman ako. Tapos ito yung gagawin ko. Diyos ko, Lord. Diyos ko. Walang anytime kasi I cannot. 2 minutes, promise. Kaya ko na to. 1 minute. Isa pa, isa pa. Sige na, isa pa. Last. Super last. Ito, promise na to. Isa pa, promise. Last na, super. Promise. Malapit na to. Malapit na talaga to. Ano sa tingin nyo? Kakayanin kayang tumalon ni Katrina mula sa patong ito? Shucks, Lord, kaya ako. May fear of heights pa naman ako. Tapos ito yung gagawin ko. Diyos ko, Lord. Wow! Kaya ko ba? Bago natin malaman ang kasagutan, sabak muna ulit tayo sa kainan. Bukod sa nagsasarapang seafoods, nakapanlalaway din ang iba pang specialties na pwede mong lantakan dito sa Zambales. Siyempre, number 1 sa listahan ng mga export quality na mangga. Mula sa napakaasim na green mangoes hanggang sa ubod ng tamis na manggang hinog. Binisita namin ang isang mango farm dito sa bayan ng San Antonio na abala sa pagha-harvest ng mangga. Season kasi ng mangga mula buwan ng Marso hanggang Mayo. Matatagpuan sa probinsya ng Zambales ang isa sa pinakamatamis na mangga sa buong Pilipinas. Alam nyo ba, dito sa Zambales, noong unang panahon para daw itong forest ng mango trees. 1300s nung unang pumutok yung Mount Pinatubo. Naging very, very fertile yung soil dito sa Zambales. Conducive para gawing matamis ang mga mangga. Ngayon, mahigit 7,000 hectares ng lupain dito sa Zambales ay punong-puno ng mangga. Let's go! Hi, Ma'am! Hi, Ma'am Nelda. Yes! Si Ma'am Nelda po ang may-ari ng Rosa Farms. Ilan po ang puno ninyo ng mangga dito? Can you guess? 888. Oh my gosh. 888. Mangga. Ito po, yung mga ganito po, ito po ang hinaharvest. Yes, oo.
nyo. Ba't po nakabalot ng papel? It has pesticides. Oo. That's why nakabalot siya. Kasi kung hindi balutin yan, Oo. yung chemicals of the pesticide Papasok. will go into the mango at i-ingest yan ng fruit eater. O may technique ang Ay, pagpitas, ha? hindi You ba have to ganon? pull. Tama yung ginawa mo. You have to pull it downward. Abutin na lang natin. O siya, medyo Talagang umaano na Ayan, lang ako. kasi mas matang. O, ayan! O, di ba? May kuha na ako. Ayan. Ay, Correct. hilaw pa? Yes, ang mangga hindi namin pinapahinog sa puno. Pag yellow yung mangga sa puno, naku, wala na yung sweetness niya, nawala na. Sarap naman dito. So, paano yan papahinugin? Just let it be. Let Ganyan it be lang. lang ng keep it warm, wag masyadong moisture, don't refrigerate. Kusa siyang mahihinog. Kusa siyang mahihinog. 3 days, medyo yellowish na siya. 5 days, yellow na lahat yan. 7 days, perfect sweetness na siya. Ang klase ng mangga na tanim nila, manggang kalabaw o dinamulag. Malalaki ang bunga nito kumpara sa ibang klase ng mangga. So, ito na yung mga napitas nating mangga kanina. Siyempre, hilaw na mangga yan. Perfect para sa mga naglilihi. Hindi ako naglilihi, ha? Ang asim! Wow! Super tamis! At syempre, hindi natin palalagpasin ang specialties nila na sinahugan ng mangga. Ngayon lang ako makakatikim ng ganito, ha? Sinigang sa mangga. So, ang pampaasim nila dito ay green mango. Ayan, oh. May green mango pa, oh. Tikman ko muna yung sabaw. Uy! Sarap, ha? Alam mo yung asim niya, medyo may pagka-fruity taste. So, kasing asim din siya ng sampalok, pero medyo may tamis ng kaunti, parang may fruity flavor. Ito, kakaiba to, ha, pizza na merong mangga. Parang Hawaiian pizza yung pet. Naghahalo yung alat at saka yung tamis. Mahilig ako sa Hawaiian pizza. Kaya okay sa akin to. Ito na ang banana mango turon. Busog na busog, ha? So parang ang peg niya, imbis na langka, mangga yung nilagay sa loob. Ang bagay na magka-partner ay suman at saka mangga. Ito, pinagsama na yung dalawa. Hala, sarap nito! May gata! So, imagine nyo na lang, sobrang bagay na yung suman at saka yung matamis na mangga, tapos nilagyan pa ng gata. Matapos magpakabusog sa asim at tamis ng mangga ng Zambales, magpapapawis naman tayo ng kaunti. Sa bayan ng San Felipe, pwede mo ring i-enjoy ang buhanginan sakay ng all-terrain vehicle o ATV. Area na ito ay ang mismong Santo Tomas River na sa ngayon tuyo pa dahil sa init ng panahon. Ang ilog na ito ang isa sa mga naging daanan ng lahar noong pumutok ang bulkang Pinatubo. Kaya naman tuwing summer, nagmimistula itong malawak na disyerto. Konektado ito sa mga beach. 1,400 hanggang 1,800 pesos ang renta sa ATV kada oras. Konting ingat lang sa pagmamaneho para iwas semplang. Napagod na yung kamay ko. Actually, hindi ito yung first time na nag-ATV ako. The first time was in Bohol. Tapos medyo takot ako. Pero ito, mas fun siya, mas adventurous kasi ang lawak-lawak ng Lahar area. Talagang pwede kang kung saan man pumunta. Tapos talagang ihata mo yung ATV. Pagkatapos mong mag-ATV, pwede na ulit lumafang.
Ang cafe at restaurant na ito naghahain ng vegan dishes. Kaya meat-free ang kanilang hamburger, pika-pika at iba pa. So, dito sa Kwentong Dagat, lahat ng kanilang mga sineserve na pagkain ay vegan. So, ito ay tofu skin. Tapos, ito naman, yung kanilang, kumbaga, buffalo wings, pero ito, tofu. Dipping sauce ay mayonnaise, pero hindi gawa sa itlog. Gawa rin daw sa tofu. Ito naman ay cauliflower. Ang sarap nito. Pinirito siya. Tapos, ang sarap ng sauce niya. Parang oyster sauce siya. Napaka-healthy nito. So, ito naman yung KD salad. Cara David, charot. Hindi, Kwentong Dagat salad. So, meron siyang lettuce, tomatoes, tapos meron siyang pipino. Ang sarap ng dressing nila. So, apparently, ito palang dressing na to ay gawa sa mangga. Ito naman ay burger, pero gawa pa rin sa tofu. Very subtle lang yung flavor niya. Pati yung cheese niya, hindi maalat na maalat. Tapos, ang partner niya ay kamote fries. Ang manager ng resort na si Shrine, isa sa mga advocate ng vegan diet sa kanilang lugar. Gusto namin i-promote yung veganism for the health and for the animals na din. Laking Metro Manila si Shrine pero pinili niyang tumira sa Zambales dahil dito raw niya natagpuan ang peace of mind na hindi niya nararanasan noon sa syudad. Na-realize ko na masarap pala kapag simple lang yung buhay. Sa dagat itself, pag malapit ka sa dagat, para siyang therapy. So, pag lumapit ka sa dagat, parang kung ano man yung mga iniisip mo, mawawala. Nakilala rin ang kanilang resort dahil sa modern cabins nila na bahay kubo ang disenyo. So, ito yung isa sa mga rooms namin. Ito yung deluxe. So, this is a queen-size bed. Meron siyang pull-out bed, tsaka meron din siyang loft bed. And meron siyang kasamang private bathroom. Speaking of kubo, kapag napadpad ka sa probinsya ng Zambales, may madadaanan kang coffee stop sa mga bayan dito na bahay kubo rin ang disenyo. Kung ikaw ay bumabiyahe, kailangan mong magkape para magising. Pwede kang mag-stop over muna dito. Ang kanilang coffee beans, itinanim at inani ng mga katutubong Aita sa Zambales. Sir, ano po pangalan, sir? Nakilala namin sa main branch nila sa bayan ng Kamangan ang baristang si Nelin, isang proud na katutubong Aita. Hi! Ikaw si Nelin. Ikaw ang barista dito. Ano bang masarap? Mocha. Mocha. O sige, isang mocha na iced coffee. Hi, ito na. Uy, thank you. Thank you. Ito yung mocha. Okay lasang-lasa ko yung kakao. Isa lang si Nelin sa mga katutubong Aita na nabigyan ng oportunidad para mag-training at maging barista. Sa isang liblib na barangay na ito, nabuo ang samahan ng mga Aita na nagtatrabaho sa coffee shop. Dito nila ginagawa ang ilan sa supplies nila para sa shop, gaya ng kape, condensed milk at iba pa. Para sa mga tulad ni Nelin, malaking bagay ang pagpasok niya rito bilang barista, lalo pat matindi ang pangangailangan niya bilang biyudang ina. Ilang buwan pa lang ang lumipas nang pumanaw ang kanyang mister at ngayon nagdadalang tao pa siya sa pang-apat nilang anak. Itong pinagbubuntis ko po ngayon is mag 7 months na po siya nung 18 po. Sobrang hirap din, ma'am. Mula nang mamasukan siya bilang barista, mas malaki na ang kinikita niya kumpara sa dati niyang hanap buhay sa bukid. Nung hindi pa po ako nakakapasok dito, ma'am, ang pinagkakaabalahan ko po noon is magmuha ng banaba po, nakikipagtanim. Yun lang po ang binubuhay ko sa mga anak ko dati, ma'am. Tapos umakyat po sa bundok pag tag-ulan at nag-iipon ng mga kahoy. Porsigido po ako magtrabaho, lalong-lalo na po sa mga anak ko. Basta nag-enjoy na lang, ma'am, na sobrang happy po.
Ang mag-asawang entrepreneurs na sina Joanna at Mike ang nakaisip na magbukas ng mga coffee shop sa Zambales at i-train ang mga katutubong Aita para maging barista. Nag-start siya during the pandemic kasi meron kaming eco-resort. Kaya lang nung pandemic, wala talagang trabaho yung mga tao. May nabili akong lupa, hindi namin alam kung anong gagawin. So sabi ni Mike, gawin na lang natin yung coffee shop na yung murang kape na gusto niya, which is the 10 peso coffee shop. Nung pandemic, yung masyadong maraming cases, so nagtago kami dito sa farm kasi malayo sa lahat. Ngayon, nung pagdating namin dito, nakita namin yung mga trabahador ng farm, mga Aita sila. Ngayon, wala kaming makuhang ibang tao dahil pandemic. So ang una naming trabahador, kami ni Mike, tsaka yung mga tao namin dito sa farm. Tubong Pangasinan si Joanna at meron ding dugong Aita. Kaya ito ang naging paraan niya para makatulong sa iba pang mga katutubong salat sa oportunidad. Nilalagay ko kasi yung sarili ko sa kanila. I went to their houses, I stayed with them, I see their family, and it's really hard. So I wanna improve their life through giving them what I have. Matapos ang buong araw ng road trip sa Zambales, time to relax naman. Pwede mong subukang mag-check-in sa kakaibang resort na ito sa bayan ng Kabanggan. Ang tema ng kanilang resort, mala Santorini Island sa bansang Greece. Bukod sa achieve ang interior design na Greek style, may enjoy mo pa ang pool na ito while watching the sunset. Actually, before pandemic, we were supposed to go to Europe. Kasi may travel restriction, so nag-decide na lang kami na Santorini inspired yung maging theme ng resort. Nakita rin namin yung market na tumaas yung engagement ng social media. Perfect yung Santorini for social media, Instagrammable pictures. Kompleto sa Ricardo's ngang maituturing ang pagbabakasyon sa probinsya ng Zambales. Bukod sa magagandang tanawin at nagsasarapang pagkain, masarap ding pakinggan ang kwento ng mga taong makikilala mo rito. Mga istoryang magbibigay sa iyo ng inspirasyon na babaunin mo sa pagbalik sa lungsod. Ako po si Cara David, kasama sa Iisang Brigada. Na nga kakayanin dito sa level 4 na aabot sa 18 feet ang taas. Kaya naman hindi na ako nagtapang-tapangan. Sa level 1 na lang muna tayo. Mars. Nakatalon. Ayos na. Nanginginig talaga ako hanggang ngayon, no. Hindi kaya kasi. Nangyari ko sa taas. Sa taas, iniisip ko pag tumalon ako, parang mamamatay na ako. Pero pag talon ko, parang sobrang relieving yung feeling. Parang iniisip ko, this is something that I need to conquer. Kahit hindi man sa pinakamataas, at least nakatalon ako dun sa moderate, diba? Para sa akin, accomplishment na yun. Matapos ang makalaglag pusong cliff diving, time to end our road trip with something light. Siyempre, palalampasin ba natin ang mag-snorkel sa napakalinaw nilang tubig? Ang mga coves sa Zambales, tahanan din para sa napakaraming sea creatures. At yan ay dahil napanatili nilang malinis ang kanilang mga katubigan. Nakakatuwa kasi di ba karaniwan hindi natin na-appreciate yung mga nasa ilalim ng dagat, pero pag nagsusnorkel ka pala nakikita mo yung mga isda, yung mga corals, tapos mas na-appreciate mo yung beauty sa ilalim nga ng dagat, kaya parang it's very relaxing. Minsan parang nakakalimutan mo na yung oras, hindi ko alam, parang 10 minutes na pala akong nagsusnorkel, ganon. Kaya maganda, it's really a must try, kailangan subukan nyo. Sa mga tulad kong first-timer, sulit ang pagbisita sa bayan ng San Antonio. Lesson learned, bukod sa excitement, dapat may baon ka ring tiyaga at tapak. Dahil you can never go less sa mga cove ng Zambales. Ako si Katrina Son, kasama sa Iisang Brigada.
Ang summer o panahon ng tag-araw ay panahon kung kailan pwede tayong makipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan. Siyempre, makilala natin mas lalo ang ating sarili at siyempre makipag-ugnayan sa kalikasan. Ito rin yung panahon para makapagpahinga tayo, makaipon ng lakas at makalikha ng mga alaalang ating babalik-balikan. Pero mga kapuso, wag po nating kalilimutan na ang panahong ito ay hindi lang para sa bakasyon. Panahon din ito para magnilay-nilay at alalahanin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Magandang gabi, ako po si Cara David. Isang mapagpala at makabuluhang Semana Santa po sa ating lahat, mga kabrigada.